Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Muli tayong nagkasama-sama sa mga sandaling ito upang tayo ay magbulay ng kanyang mga salita at pag-aralan ng kanyang mga salita at upang tayo ay manalangin. Kamusta na po kayo? Sana po ang bawat isa sa inyo ay nagtatamasa ng kagandahang loob ng ating Panginoon at purihin ang Panginoon sa mga sandaling ito. Tayo po muna ay manalangin bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang iyong mga salita. Nawa ito po'y dumating sa amin na may buhay at kapangyarihan at espiritu upang kami ay patuloy na baguhin sa aming pagkataong loob. At sa pamamagitan nito ay lalo naming maluwalhati at mapapurihan ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa buhay na aming taglay sa mga sandaling ito at ang iyong Espiritu Santo ang maggabay sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa umagang ito, ang ating pong paksa ay may pinamagatang Praying in the Spirit. At ito po ay masusumpungan natin sa dalawang mga mahalagang talata sa Biblia. Ang una po ay sa Efeso sa Kapitulo 6 sa talatang 18. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Yan po ang unang talata na nagbabanggit na kailangan na tayo ay manalangin sa Espiritu. Ang pangalawa po ay sa aklat ng Judas in the book of Jude sa verse 20. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. And so we can see from those two verses that the only way we can pray is to pray in the Spirit. Ito po ang tanging paraan na dapat tayo ay manalangin, na tayo ay laging manalangin sa Espiritu. Ang dahilan ay sapagkat ang Espiritu Santo ang ating tagapamagitan. Yan po ang katawagan o isa sa mga katawagan ng banal na kasulatan sa Espiritu Santo ng Panginoon. Ang tawag po rito ay walang iba kundi ang tagapamagitan. This is one of the titles that the Word of God attaches to the person of the Holy Spirit, that the Holy Spirit is our intercessor. Here in the book of Romans in chapter 8, 26 and 27, likewise the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us. The Spirit intercedes. Ang banal na Espiritu po raw ang namamagitan. And then it says here again in verse 27, and He who searches hearts know what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints. It goes without saying that the Holy Spirit is our intercessor. Ang banal na Espiritu ang ating tagapamagitan. The Holy Spirit is the one who intercedes. It is very interesting to note that the word intercede in Greek means to hit the mark or to hit the bullseye or spot on. I like that last part, spot on. Ito po ang kahulugan ng kaisipan at itong salita na intercede o pamamagitan sa original nitong Griegong salita. Ang ibig sabihin ay hit the mark, hit the bullseye, or spot on. Yan po ang gawain ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is always there and present to enable us to hit the mark of God's will, to make sure that our prayers will be spot on as far as the will of God is concerned. God wants us to pray according to the Spirit
Because it is only in praying by the Spirit that we can be able to fully bring ourselves into subjection and into submission to God's will. Ang ating panalangin ay hindi paraan ng pamimilit sa Diyos. Ang ating panalangin ay hindi parang pangungulit sa presensya ng Panginoon. Hindi po tayo nananalangin para puwersahin ang Diyos na tugunin yung ating gusto. Ang panalangin po ay hindi parang pagpipilit sa Diyos na labagin niya ang kanyang sariling kalooban at sundin ang ating kalooban. Prayer is not badgering God. It is not enabling or enforcing God to move against His will. It is not putting God in a corner and dictating Him to do what we want that we must be done. Ang kailangan natin ay ang panalangin natin ay maging ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos, na ang ating panalangin ay ayon sa Kanyang mabuti at sakdal na kalooban. Ngayon, papaano po tayo mananalangin sa Espiritu? Meron pong 5 paraan upang tayo ay makakapanalangin sa Espiritu. There are 5 practical ways that we can be able to pray in the Spirit. Number 1, we must pray in agreement. We must pray in agreement. Kailangan tayo manalangin na ating hahanapin na magkaroon tayo ng pakikipagkasundo at pakikipag-ugnay sa kalooban ng Diyos. Gaya ng aking sinabi, ang pananalangin ay hindi pamimilit sa Diyos na ganapin, tuparin ang ating gusto, kundi ang panalangin ay pagpapasailalim at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. So, to pray in the Spirit is to pray in agreement. Ang una nating gagawin, we need to pray according to God's will. Yan po ang sabi sa Romans 8:27, that the Holy Spirit intercedes for the saints according to the will of God. 1 John chapter 5 verse 14, sinasabi doon na ang tanging panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang pakikinggan. Only the prayer that is offered and in accordance, in agreement with the will of God, that the Lord will hear. Ang sabi niya sa Tagalog, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, dinig niya tayo. Yung pala ang tanging paraan para ang ating panalangin ay maisagawa natin ng ayon sa Espiritu. Kailangan nating umayon, kailangan nating magpasakop, kailangan nating tayo ay sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. We must agree with the will of God. And we must also agree with one another. Ang iglesia ay dapat laging kaisa sa kalooban ng Diyos. At kung ano ang ipinapanalangin ng iglesia, yun ang ating ipapanalangin. Kaya sa church, meron tayong prayer in agreement. Yan ang sabi sa Matthew 18, 19, and 10. Ang sabi doon, if 2 of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. And then in the next verse, it says there, for where 2 or 3 are gathered in my name, there the Lord is among them. What we need to agree upon is what is God's will for us. When we in God's church agree to follow, to obey, and to do God's will, then God will hear our prayers. Number 2, we must pray creatively. We must pray creatively. Ang panalangin sa Espiritu ay hindi lamang sa iisang paraan. Maraming paraan. Marami pong mga format na kung saan ay pwede nating gawin upang tayo ay makapanalangin sa Espiritu. Yan po ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 18. Ang sabi doon, we must pray at all times in the Spirit with all prayer and supplication. With all prayer and supplication. Yang
supplication, isa yan sa mga paraan ng panalangin. Meron ding panalangin na ang tawag ay intercession sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Ang sabi, first of all, I urge that supplications, prayers, and intercessions. Yan po ang isa pang halimbawa ng pananalangin. Una, supplication. Pangalawa, intercession. At pangatlo, thanksgiving. Ito po ang tatlong pangunahing paraan ng pananalangin sa Espiritu. Ang supplication, yan po ang pananalangin na specific. Yan po ang pananalangin at pamamagitan na talagang tinutumbok nito kung ano ang kailangan, kung ano talaga ang nais ng Diyos para sa atin. Ang intercession ay ang pananalangin alang-alang sa iba o sa kapakanan ng iba, sa ating pamilya, sa ating sangbahayan, at sa kabuuan ng gawain ng Diyos. At ang pananalangin ng pagpapasalamat, thanksgiving. Ito po ang panalangin na kung saan ay wala kang ibang ginagawa kundi magpuri sa Panginoon. Kundi ikaw ay magpasalamat sa Panginoon at ikaw ay sumamba sa Panginoon. Karaniwan ng ating panalangin ay puro intercession at supplication. Hindi po ba natin alam na ang pananalangin ay kailangan din natin gawin sa espiritu ng pagpapasalamat? Hindi lamang ito pagsasalita ng thank you Lord pagkatapos ng ating mahabang mga intercession, kundi ito mismo'y panalangin. Ito mismo'y panalangin. Ito mismo ang buong gagawin mo sa pananalangin, na ikaw ay magpapasalamat at ikaw ay magpupuri sa ating Panginoon. To pray in the Spirit is to pray creatively. And then number 3, it is to pray actively. To pray actively. Kailangan ang pananalangin sa Espiritu ay buhay. Ito ay masidhi. Ito ay gising. Hindi ka makakapanalangin sa Espiritu ng paantok-antok o patamad-tamad, o kung tayo, ang ating isip ay lumilipad o hindi talaga tayo nakatuon sa sinasabi ng Espiritu sa atin. Papaano tayo mananalangin na mayroong lakas at gising ang ating mga pagkataong loob? Ang sabi po sa aklat ng Psalm sa 141 sa verse 2, ang sabi, let my prayer be counted as incense before you, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Ang pagtataas ng kamay, ang isa sa mga paraan na kung saan physically makikita natin na ito ay pananalangin sa Espiritu. Mahalaga sa banal na kasulatan na tayo ay manalangin na nakataas ang kamay. Ang kamay natin, mga kapatid, ay ito'y sangkap ng ating katawan na kung saan marami tayong masasabi sa pamamagitan ng kamay. Ang kamay na ito ay maaring manakit. Ang kamay na ito ay maaring magpahamak sa iba. Subalit ang kamay natin ay pwede ring gamitin upang pagpalain at itaas ang pangalan ng Panginoon. At sa ating pananalangin, itataas natin ang ating mga kamay. Tayo rin ay luluhod. Yan po ang sabi sa aklat ng mga awit sa kapitulo 75 at 6. In Psalm 95:6, ang pagluhod ay kasama sa pananalangin. At ito ang ginagawa natin sa Iglesia ni Cristo sa ika-4 na pagpupuyat. Ito ang isa sa mga pinapatupad ng apostol sa atin, ang pananalangin na may pagluhod. Let us kneel before the Lord our Maker. At gayon din, ito ang pananalangin na kung saan ang buong pagkatao mo ay talagang involved sa pananalangin. Praying in the Spirit is to pray actively, and that means you are actively and emotionally involved in the process, in your mind and in your heart. Yan po ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa aklat ng Hebreo sa kapitulo 5 sa talatang 7, that with loud cries and tears to the one who could save him from death.
Yan ang ginawa ng Panginoon. Nung siya'y nanalangin, siya'y mayroong buong damdamin. Masidhi ang kanyang damdamin. Siya'y sumisigaw. Siya'y nananaghoy. Siya'y umiiyak sa kanyang pananalangin. Sa makatuwid, ang buong pagkatao niya kasama. Ang pananalangin sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi dapat nating gawin na kung saan sa Tagalog ay palempot-lempot. Hindi dapat natin tayong manalangin na parang tayo ay kung ano-ano lang ang ginagawa at kung ano-ano ang ating sinasabi. Naalala ko, nung ako'y bata pa, meron daw mga nananalangin na sa sobrang antok, pati kaldero, pati kawali, at pati ulam ay nababanggit sa pananalangin. Hindi po yan ang pananalangin sa Espiritu. Pang-apat, we must pray steadfastly. We must pray steadfastly. The Bible says that the spirit is willing, the flesh is weak. Ang pananalangin sa Espiritu ay laging steadfast. Hindi ito pahinto-hinto. Hindi ito paminsan-minsan. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:17, that we must pray without ceasing. Ang ibig sabihin ba, tayo ay mananalangin ng round the clock, every hour? Hindi po. Kahit mismo si Jesus, na siyang nagtuturo ng tamang pananalangin, hindi naman siya nanalangin every hour of every day. Siya rin ay nangaral, siya rin ay naglakbay, siya rin ay kumain, siya rin ay nagpahinga. Ang ibig sabihin ng tayo ay manalangin na walang patid, to pray without ceasing, is to make prayer a regular exercise, a regular pursuit in our daily lives. Kaya ang tawag diyan ay prayer life. Kailangan meron tayong prayer life. Sa ating kinabibilangang kalipunan sa PMCC Portwatch, tayo ay tinuruan ng mga sugo ng Diyos na mahalaga ang ating panalangin. At the very least is 1 hour. Sabi sa Matthew 26:40, ang sabi ng Panginoon, could you not watch with me 1 hour? That is the benchmark given by Jesus. He was expecting his disciples that they would watch with him and pray with him at least for 1 hour. And by the grace of God, this apostolic insight is now applied in the church. We are also praying at the very least 1 hour. We can also pray 3 times a day, just like the old prophets did, like Daniel in chapter 6 in verse 10. Daniel prayed for 3 times a day. He went on his knees 3 times a day. We can also pray for 3 times a day, morning, afternoon, and evening. Hindi po yan yung prayer bago mag-almusal, bago mananghalian, at bago maghapunan. Hindi po yan. Kundi yan ay pananalangin na masidhi, pananalangin na sagana sa damdamin at kaisipan 3 times a day. Yan po ngayon ang pinapractice ng maraming mga Fort Watchers 3 times a day. Sa season of expansion, yan po ang aming isa sa mga goal. To win more, to pray more, and to build more. You'll never get wrong when you follow this approach of the season of expansion. So we must pray steadfastly. To pray in the Spirit is to pray steadfastly. And last but not least, to pray in the Spirit is to pray peaceably. Peaceably. Ano ibig sabihin, Bishop, na tayo ay manalangin sa espiritu ng kapayapaan? Una muna, ang panalangin ay ang iyong pakikipagkasundo sa kalooban ng Panginoon. Sa makatwid, hindi mo aawayin, hindi mo lalabanan, hindi mo pagre-rebeldehan ang kalooban ng Diyos. Makikipagkasundo ka sa Diyos. Subalit sinasabi din ng Biblia na kailangan ay meron tayong pakikipagkasundo sa ating mga kapwa mananampalataya, sa ating mga kapatid sa Panginoon, sa ating mga kapwa Kristiyano. Hindi po tayo pwedeng nakikipagkasundo sa Diyos
At pagkatapos na tayo ay tumayo sa ating pagkakaluhod at atin nang buksan ang ating mga mata sa pagkapikit sa panalangin, ay mabubuhay tayo ng buong umaga, buong hapon, buong gabi na walang ginawa kundi tayo ay makipagbangayan sa ating mga sangbahayan, makipag-away. We cannot do that. That after we have stood up from our prayers, we will live the rest of the day feuding, squabbling, bickering, quarreling, fighting with our fellow members, fellow Christians, and fellow family members. To pray in the Spirit is to pray peaceably. In the book of 1 Timothy chapter 2, verse 8, Paul says that I want all men in every place to pray with their hands lifted up without anger or quarreling. Without anger or quarreling. Hands lifted up is like an expression of surrender. We are not called to raise our hands in rebellion or to clench our fists like we are ready to fight, but we are called to raise our hands in surrender and in yieldedness. 1 Peter chapter 3 verse 7, sa mga mag-asawa, ito po ay isang napakahalagang pagtuturo ng Biblia sa atin na tayo ay hindi pwedeng nananalangin at pagkatapos na tayo ay manalangin ay buong araw tayong makikipag-away sa ating may bahay, sa ating asawang lalaki o sa kapwa sa ating asawang babae. Ang sabi doon, husbands, live with your wives in understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Maliwanag ang sabi ng Biblia na kapag ka pala ang mag-asawa ay laging nag-aaway, ang unang naaapektuhan ay ang ating mga pananalangin. Hanapin natin ang mapayapang pamumuhay. Hanapin natin na magkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa ating mga kasambahay, sa ating mga kapatid, at sa ating mga kaibigan at kapwa Kristiyano. Sa Romans chapter 12 verse 18, ang sabi ng kasulatan, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Hindi na natin kailangang palawakin pa. Maliwanag, live peaceably with all. And in Hebrews 12:14, it says that it is important that as we seek to be holy, we will be at peace with everyone. Brethren, this is how we should pray in the Spirit. And today, at this time, let us just follow to pray in the Spirit. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang mga salitang ito. Naway makapanalangin kami sa Espiritu, gaya ng itinuturo mo sa amin. Hanapin namin, Panginoon Diyos, na ang panalangin ito ang aming laging magawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malaya tayo